Hello guys! Welcome na naman dito sa ating bagong video. Isang kwento na naman ang ating pag-uusapan. Pero kung bago pa lang kayo sa channel natin ay huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Kaya sit back and enjoy. Nagsisimula ang pelikula sa isang batang babae na natrap sa pagitan ng mga pader. Hindi nagtagal, nagsimulang bumuhos ang semento sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Ang batang babae ay hindi na makaalis. Siya ay nalibing ng buhay. Lumipat ang eksena 15 taon ang nakalipas. Isang batang inhinyero, si Sam, ay kakagraduate pa lamang sa kolehiyo. Sa kanyang graduation party, binigyan siya ng regalo ng kanyang ama na may-ari ng isang demolition company. Isang trabaho na mag-supervise ng demolisyon ng isang gusali sa gitna ng kawalan. Kapag siya ay nagtagumpay, siya ay magiging kasosyo ng kanyang ama. Ang kanyang unang assignment ay sa isang napakalaking kakaibang gusali, isang apartment building na nasa gitna ng kawalan. Ang gusali ay likha ni Joseph Malastratza, isang eksentrikong arkitekto na nahuhumaling sa arkitekturang Egyptian. Dumating si Samantha sa gusali ni Malastratza at sinalubong siya ni Mary, ang tagapag-alaga. Nakatira siya kasama ang kanyang anak na si Jimmy na isang loner. Sinabi ni Sam kay Mary na mananatili siya sa isa sa mga apartment sa gusali. Dinala ni Jimmy ang kanyang mga gamit sa kanyang apartment at ipinaliwanag ang mga patakaran ng gusali. Bawal siyang pumunta sa ikawalong palapag dahil iyon ang kay Malastratza at sa bubong dahil delikado. Habang naglalakad siya papunta sa kanyang kwarto, nakita niya ang isang kwarto na may label na kay Julie. Pagpasok niya sa kanyang kwarto, agad siyang nagpaligo para linisin ang sarili. Kinahapunan, nakilala niya si Mary at tinanong kung ilan na lang ang nakatira sa apartment na iyon. Sumagot si Mary na 4 na tao na lang nakatira dito. Nandito si Mary at Jimmy sa gusali para alagaan ito hanggang sa araw ng demolisyon. Ang lahat ng ibang mga nangungupahan ay pinaalis na, ngunit may 2 na tumangging umalis. Kinabukasan, naghanda si Sam para suriin ang estruktura ng gusali. Si Sam ang inatasang magbigay ng ulat kung gaano karaming TNT ang kailangan para pabagsakin ang gusaling ito. Kailangan niyang tukuyin ang pinakamagandang rupture points at uri ng mga pampasabog. Ilang oras ang lumipas, pumunta siya sa isang mini-market para bumili ng pagkain at inumin. Sa kanyang pag-uusyoso, humiram siya ng computer para alamin ang kasaysayan ng apartment building. Nalaman niya na noong 1993 may serye ng mga taong nawawala. Nang sila ay natagpuan na, ito ay kahindik-hindik. 16 na tao, mga lalaki, babae at mga bata ay isinilid sa maliliit na compartment sa gusali na pinuno ng likidong semento. Isa sa mga biktima ay ang mismong arkitekto, si Malastratza. Isang construction worker ang unang sinisi sa mga pagpatay, ngunit napatunayang inosente kaya't nanatiling hindi nalutas ang mga krimen at hindi kilala ang may sala. Pagbalik sa gusali, muling minarkahan ni Sam ang mga pinakamagandang rupture points para pabagsakin ang gusali, ngunit nagulat siya nang may lalaking tumakbo patungo sa kanya na may dalang palakol. Ang lalaking ito ay isa sa mga nangungupahan na tumangging umalis sa gusali, at siya ay hindi masaya tungkol sa pagdemolisyon ng gusali. Sa gabi, lihim na dinala ni Jimmy si Sam sa ikawalong palapag, ang ipinagbabawal na palapag. Sinabi ni Jimmy kay Sam tungkol kay Malastratza, ang arkitekto ng gusali na namatay sa loob ng pader. Pumasok siya sa isang kwarto at ipinakita sa kanya ang pader kung saan natagpuan ang katawan ni Malastratza. Nang natagpuan ang kanyang katawan, halos napunit na ang kanyang mukha dahil sa semento, hindi na siya makilala. Ang kanyang ina, si Mary, ang siyang nakapagkilala sa kanya. Sinabi rin ni Jimmy na sa 16 na biktima, may isang maliit na bata na nangangalang Julie. Siya ang batang ipinakita sa simula ng pelikula. Siya rin ang batang nakatira sa kwarto na nakita ni Sam dati. Bukod pa rito, sinabi ni Jimmy na ang kanyang ama ay isa rin sa mga biktima. Pagkatapos, ipinakita niya kay Sam ang pader kung saan natagpuan ang kanyang ama. Namatay ang mga ilaw at nasugatan ni Sam ang kanyang binti nang magpanik siya sa dilim. Makalipas ang ilang sandali, hinugasan ni Jimmy ang kanyang sugat at nagsimulang haplusin ang kanyang hita. Halatang gusto siya ng batang lalaki at sinubukan niyang manligaw sa kanya, ngunit sinabi ni Sam na tumigil siya. Sa gabi, habang nakatingin sa salamin si Sam, nakita niyang nanginginig ng malakas ang salamin sa likod niya. Inangat niya ang salamin at nakita niyang may dumadaloy na dugo mula sa butas. Biglang hinila si Sam sa loob ng pader at nagising siya na natrap sa loob. Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang bumuhos ang semento sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Hindi na siya makaalis.
Habang sumisigaw siya, nagising siya mula sa kanyang pagkakatulog. Isa pala itong bangungot. Dahil hindi na siya makatulog, naglibot siya sa kanyang apartment. Biglang may lumitaw sa harap niya na ikinagulat niya. Ngunit ito ay ang kanyang kasintahan na si Peter na gustong sorpresahin siya. Dinala ni Sam si Peter para libutin ang apartment. Lihim silang pumunta sa ikawalong palapag. Habang nagsisiyasat sa ikawalong palapag, natuklasan ni Sam at ng kanyang kasintahan ang isang lihim na daanan sa sahig. Pumasok si Sam dito at natagpuan niya ang isang lihim na kwarto. Ang kwarto na ito ay magpapahintulot sa isang tao na lihim na masilip ang alimang apartment. Napagtanto ni Sam na sinisilip siya ni Jimmy habang siya ay naliligo. Kinausap niya si Mary tungkol dito at si Jimmy na nahiya ay lumayo. Kinagabihan, naisip ni Peter na dapat umalis na si Sam bukas. At sumang-ayon siya. Habang magkasama sina Peter at Sam ng gabing iyon, nagselo si Jimmy sa kanila. Kinabukasan, inimpake ni Sam ang kanyang mga damit upang umalis na sa apartment. Inihanda rin niya ang ulat kung gaano karaming TNT ang kailangan upang pabagsakin ang gusaling ito. Bago umalis, humingi ng tawad si Jimmy kay Sam dahil sa paninilip sa kanya. Pagkatapos, binigyan niya ng regalo si Sam. Binigyan ni Jimmy si Sam ng kopya ng journal ni Malestratza, ang arkitekto ng gusali. Napagtanto ni Sam mula sa pagbabasa ng journal na dapat may malaking bukas na espasyo sa gitna ng gusali. Pumunta si Jimmy sa bubong upang maghanap ng bukas na daan papunta sa nakatagong espasyo. Gayunpaman, hindi siya bumalik. Sinundan siya ni Sam at ng kanyang kasintahan upang hanapin si Jimmy. Natuklasan nila ang isang malaking butas sa gitna ng gusali. Narinig nilang tumatawag si Jimmy mula sa ilalim ng butas, sinasabing siya ay nasaktan. Pinababa ni Sam ang kanyang kasintahan gamit ang isang lubid. Sa una, maayos ang lahat, walang problema. Ngunit bigla, binaril si Peter ng isang tao gamit ang matalim na bakal. Bilang resulta, namatay si Peter na dumudugo sa harap ng kanyang kasintahan na nagulat sa pangyayari. Nahulog si Sam sa ilalim. Nagising si Sam sa ilalim ng butas. Sa kanyang pagkagulat, hindi siya nag-iisa doon, may isang misteryosong tao. Laking gulat niya nang malaman na ang misteryosong tao ay si Malestratza, ang arkitekto na inakala niyang patay na. Lumabas na siya ay natrap doon buong panahon. Hawak ni Malestratza ang isang radyo. Sa recording ng radyo, naririnig ang boses ni Jimmy na humihingi ng tulong. Sa madaling salita, ang boses na narinig ni Sam kanina ay pre-recorded ni Jimmy mismo. Hindi nagtagal, pinadalhan siya ni Jimmy ng isang liham mula sa itaas. Sa liham, nakasulat na pananatilihin siya ni Jimmy doon hanggang matutunan niyang mahalin siya. Pagkatapos, ipinadala ni Jimmy ang demolition report ni Sam sa kanyang ama at inilubog ang kanyang sasakyan sa isang lawa. Ginawa ito upang magmukhang nagbakasyon si Sam kasama ang kanyang kasintahan at hindi pa umuwi. Sa ilalim ng butas, sinabi ni Malestratza kay Sam ang isang nakakagulat na revelasyon. Ibinunyag niya na siya ang utak sa pagpatay sa 16 na tao na natagpuang nakabaon sa pader. Naniniwala si Malestratza na ang sikreto sa tibay ng mga sinaunang monumento ng Ehipto ay dahil nagsagawa sila ng mga ritual na naglalagay ng mga buhay na biktima sa loob ng mga pader. Gusto niyang tumagal magpakailanman ang kanyang mga gusali, kaya't naglibing siya ng mga tao ng buhay sa loob ng mga pader nito. Ibinunyag pa niya na isa sa mga biktima ay ang asawa ni Mary. Bilang paghihiganti, nagpasya si Mary na ikulong si Malestratza sa butas na ito magpakailanman bilang isang bilanggo. Linlang din ni Mary ang lahat sa pamamagitan ng pagkilala sa katawan ng ibang biktima bilang kay Malestratza. Pinaniwala ng lahat ang kasinungalingan na iyon at inakala nilang namatay na si Malestratza, kaya't napanatili niya si Malestratza bilang kanyang bilanggo. Pagkatapos ng nakakagulat na revelasyong ito, bumalik si Jimmy sa butas at nagpadala ng cassette tape. Pinatugtog ni Malestratza ang tape at sinabi ni Jimmy na gusto niyang makita sina Sam at Malestratza na sumayaw. Sinabi ni Malestratza na kailangan nilang sundin ang utos ni Jimmy. Kung gagawin nila ang gusto ni Jimmy, mabait siya, ngunit maari siyang maging malupit at malikhain kung susuwayin nila ang kanyang mga utos. Kaya pumayag si Sam na sumayaw. Ngunit nang sabihin ni Jimmy na maghalikan sila, tumanggi siya. Hinatak siya ni Malestratza at pinilit siyang halikan. Pagkatapos ng ilang segundo, sinabi ni Jimmy na tumigil sila at pinagbantaan si Malestratza na huwag na muling hawakan si Sam. Bilang gantimpala sa kanilang pagsunod, nagpadala si Jimmy ng basket na may pagkain tubig at 2 way na radyo. Sinabi ni Jimmy kay Sam na itago ang radyo upang makapag-usap sila at maging malapit.
Kinagabihan pumunta si Mary sa bubong. Agad na sumigaw si Sam upang humingi ng tulong kay Mari. Laking gulat ni Mari nang makita si Sam sa butas kasama si Malestratza. Galit na sinabi ni Mari kay Jimmy na ang lugar na iyon ay para sa arkitekto lamang, hindi para sa iba. Napagtanto ni Mari na dapat manatili si Sam sa butas kasama si Malestratza, kundi ay isusumbong niya ang insidenteng ito sa pulisya at dadalhin si Mary at magiging ulila si Jimmy. Kinahapunan, dumating ang ama ni Sam at ang kanyang demolition team na nakatanggap ng ulat ni Sam sa apartment na ito. Sinimulan nilang i-set up ang mga pampasabog. Samantala, si Sam ay nakulong pa rin sa butas kasama si Malestratza. Patuloy na nililigawan ni Sam si Jimmy sa pag-asang palalayain siya at ililigtas siya mula sa pagsabog. Gayunpaman, hindi naging matagumpay ang kanyang pagsusumikap. Nang makita ito, sinabi ni Malestratza na itabi ang kanyang enerhiya. Pagkatapos, naghukay si Malestratza ng isang libingan na kanyang idinisenyo na may ilang tubo na konektado sa tangke ng semento. Naniniwala si Malestratza na kapag sinubukan ng detonation team na pabagsakin ang gusaling ito, hindi ito masisira kung may dagdag na taong ililibing ng buhay. Nagdesisyon siyang isakripisyo ang sarili upang mailigtas ang gusali. Hiniling niya kay Sam na patayin siya. Sa wakas, pinatay siya ni Sam pagkatapos ng ilang pang-uyam at pinasalamatan siya ni Malestratza nang mahulog siya sa kanyang libingan at nagsimulang mapuno ito ng semento. Samantala, sa labas ng gusali, pinapanatili ni Mary na kalmado si Jimmy habang ini-install ang mga pampasabog. Habang nagsisimula ang countdown, nagbago ang isip ni Jimmy. Sumigaw siya ng pangalan ni Sam at tumakbo patungo sa gusali. Sinabi ng ama ni Sam na itigil ang countdown. Iniyahon si Sam mula sa butas at inilagay sa ambulansya. Inaresto si Mary dahil sa pagkakasangkot sa pagkidnap kay Malestratza. Sa katapusan ng pelikula, ikinuwento ni Sam na nakapagtayo si Malestratza ng 27 gusali at lahat ng iyon ay nakatayo pa rin. Itinuturing niyang obra maestra ang apartment building na ito. Ayaw niyang pabagsakin ito. Isinakripisyo pa niya ang sarili upang mailigtas ang gusali. Bilang tanda ng respeto, hindi na demolisyonin ang gusaling ito at mananatili itong kanyang pamana. At doon nagtatapos ang pelikula.